Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, okay, ito meron akong na-discover dito sa kakatingin ko sa Facebook, nakita ko sa newsfeed nito. Ito galing nito kay Sir Kaalaman. So, sabi niya dito sa caption nito is CEO na nahuli ka na may kabit na nalalaganap nalalaganap ng ebidensya at pinakamagaling na mga abogado para kasuhan ng Coldplay dahil umano sa pinsalang na idulot nito sa kanyang career at pamilya. Ika niya, they ruined my life. Invitation of privacy umano ito kahit pa nasa public concert ka ng Coldplay. Defamation ang isa sa marami pa niyang ikakaso. Isa sa mga ebidensyang tinabi niya ay ang mga videong statement ng Coldplay kung saan sinabi ng vocalista na either they're having an affair or they're just shy. Magtagumpay kaya? Ano sa tingin niyo? Okay, ito bago ko sabihin yung ang aking sa tingin sa aking thoughts ko. Unang-una na never akong nakapunta kahit sinong artist, mapa-local man yan or international man yan, hindi pa ako nakakapunta hindi pa ako nakapanood kahit anong concert yan, diba? Ni singkong butas no. Maliban lang sa sa mga gigs like sa mga Pop Summer Slam, yung mga UP Fair, yun kasi kasama ko yung mga kaibigan ko noon ng yung kaibigan ko noon na makapumunta sa UP Fair kasi iba-ibang banda yun. Iba yung banda. Minsan may nagpe-perform ng Slapshots, Sugar Free, Parokyon guys, yung mga sikat na banda noon, diba? Noong 2006 ata, baka 2005 ba, parang ganun. Tapos yung at saka yung Pop Summer Slam, yung April yun, diba? Ang daming yun na batuan ng ganyan. Iba yun, yung yun, sa banda yun, ganyan. Tapos may mga gigs din yung mga isa pa yung kung naalala mo yung Rockista Radio yung Rockista Forum, meron silang Rock Festival dati noong 2007 ata siguro, 2006 yun na pumunta ako tapos isang bar na meron silang pag-gig ganun. Parang mga underground rapper, mga underground bands diba? Yun. So iba yun. Pero ito kasi mayroon akong napapanood. May mga ganitong segment. Kasi ito kasi Coldplay case lang. Yung meron kasi mga segments like yung katulad yung Blackpink. 'Di ba? Naalala mo yung sa Blackpink? Meron na akong Pakita mo nga Mikey, kung ito yung sample yung mga segments. Like ito yung tinutukoy ko yung mga wave, ginaganon, yung parang ginaganon, wave, 1, 2, 3, wave, to the left, ganito. Tapos nag-wave sila. Hindi lang Blackpink, pati BTS, right? Any K-pop or meron kasing segment ng ganito. Tapos yung yung kay Neo. Kung alam mo yung controversial yung video niya, nag-viral. Sabi daw sa isa sa mga comments doon na nabasa. Na isa sa mga segment daw yun. At may kada
kada sa mga bansa na yon may mga segment ng ganun. So, nagkataon na nagkataon na nagkaroon ng viral that time. So, ngayon, bumalik tayo ito kay Coldplay. Ito ata yung segment nila tungkol ito yung sa papakita yung mga fans, yung parang i-expose yung ganito, ano. Siguro, ito kasi, dito. Ito ang katanungan ko dito. Kung meron ba sila yung parang consent, yung meron silang waiver na if ever na, if ever mo mayroon silang parang kung if ever na ma-expose kayo na okay lang ganito ganyan na I agree ganito na ma-expose kayo ganito kasi this is a part of the segment ganito ganyan, 'di ba? Na yun ang isang katanungan ko dito kung meron silang ganun. Tsaka pangalawa, I know na kung ever magkaroon man ng susunod na concert, kahit sino magko-concert dito, siguro merong parang waiver at mangyayari dito. Diba? Ewan ko lang kung meron kasing ganun na kasi this is a part of the segment. So, ewan ko. Ang dyan kung makakasuhan to, di ko alam. Wala akong makakasuhan dito. So, tinignan ko yung comment sections dito sa mga yung mga reactions nila dito. Sabi nga dito sa ito sabi niya dito yung ito, invasion of privacy, invasion of privacy, but karma is real, the moment of truth is here. Okay, diba? Tapos ito naman, hindi ko sure kung tama sinabi niya dito. Sabi niya dito, hindi siya mananalo kahit sinong lawyer kunin niya. Kapag nilatagan siya ng terms and condition ng production ng concert, wala siyang laban. Okay. Well, second demotion, sabi niya dito, may nag-reply siya dito. Pero, sabi niya, true. Pero ang dapat magpa-lawyer at yung mga pamilya nila, walang kinalaman ang Coldplay or cameraman or artist o singer na sa problema nila kasi masyadong personal ang pinakita nilang sweetness na nakaka-apekto sa pamilya nila. Oo nga yun nga Kasi ito this is a part of parang ito kasi ang problema dyan ang internet kasi hindi natin hindi natin pigilan, 'di ba? Once na na-expose ka sa internet, forever na 'yan. 'Di ba? Katulad yung sinabi ko noon, ang internet ay hindi sinasamba dito. Mapasiyo ka man, presidente ka man 'yan, or artista ka man 'yan, ordinaryong tao ka niyan, even private person ka. Once na lumabas ang internet yan, 'di ba? Once na lumabas ang internet yan ay hindi sinasamba yan. Okay? So, sa ayaw niya, sa gusto niyo, pag yan lumabas sa internet, permanent na yan. Yun lang mga yun kasi yung sinasabi ko sa inyo at mga kasoris. So, ito sa amin dito So, ito naman sabi niya dito, isa pa. Kung di ba naman kasi kayo naka-akap habang rolling ang live cam, di sana di kayo na-captured. Parang kasabihan lang yan ni Bea Time is a ultimate truth teller and you be famous one day. Yan nga yung sinasabi ko yan yung sinasabi ko Internet yan, walang sinasambang internet yan. Ayaw sa gusto mo, mapa-private ka man, public person ka na, or influencer ka man, or artista, government, employee, lalabas at lalabas din yan. Diba?
As long as, baka kung masabi nun, lalabas, well, internet yan eh. Internet yan eh. Kahit sabihin mong ano ka na, yung parang influence, ka na, halimbawa private person ka, tapos kinuhanan ka. Paano yan? Paano kung mayroong talamak na internet? Diba? Hindi na, hindi mo mapipigil yun. Yan ang masasabi ko. Hindi ko sinasabi na pinopromote ko yung mga trolls diyan ha. Hindi, wala akong sinasabi gano'n. Ang sinasabi ko, ko yun. Nabalaan ko lang kayo. Ito, ito. Ano to? Okay, so kayo wala naman dito, medyo eto sabi niya dito, ito, ayun, sabi dito sa isang comment. Ayun kasi sinasabi ko na nga, dapat tunay na asawa kasama pag may mga ganyang pupunta na hindi mahuhuli. Concert, pinuntahan, natural, maraming paparazzi doon at camera. Hindi ba? Yun nga, Tsaka ito ang masasabi, ito sinasabi ko eh. If ever, halimbawa, kung sana kung kung hindi yan, pinocus yun, di sana nagloko na yun, yung CEO na ito. Diba? Kung sana yan, kung hindi lang niya, hindi lang niya pinocus o kinuhanan ng isang ganon, di nagloko na yan habang buhay. Diba? Yes, yan ang ito yung sinasabi ko sa inyo na once na nagloko kayo, that a cheater, always a cheater. Diba? Yun, ang masasabi ko lang dyan is tingnan natin yung tingnan natin anong mangyayari dito sa kung kakasuhan ba to o hindi. Kasi sa akin, kung tatanungin mo sa akin is hindi ko alam eh. Kasi hindi naman ako expert sa law. Hindi naman ako lawyer para dyan. Ang makakausap dyan yung mga sa korte na ito eh. Yung mga ganyan. Kung makakasuhan ba to o pwedeng pwedeng either asunto o magiging aregloan dito o asunto dito magiging asunto ata dito. Hindi ko alam mangyayari dito. Ang masasabi ko lang, as long as lumabas na yung katotohanan. Bahala ka. Kasi mahirap na ako magpaliwanag dito kasi hindi naman ako dito, hindi naman ako lawyer para dyan. Ang lang dito ang mangyayari yung tanging lang yung mga lawyers sa mga content creators ang magsasabi niya. Basta yun lang yung reaction ko dyan. Binasa ko lang kasi medyo mahirap nang magsabi ako ng tapos. Yun lang sabi ko mga stories and thank you and have a great Never Ending Stars. Bye!